Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa ngayong linggo? Ito ay ang pagbibigay ng kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar sa mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita. Mga bata, ito ang mga dapat ninyong matutunan sa ating aralin ngayon. Una, ang mga salitang pamilyar at di pamilyar. Pangalawa, salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan. Pangatlo, tambalang salita. Ang pamilyar na salita ay mga salitang palasak na sa inyong pagdinig o lagi mo nang naririnig araw-araw. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang pamilyar. Ang di pamilyar na salita ay hindi karaniwang naririnig at ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Narito ang mga halimbawa ng di pamilyar na salita. Una, piging. Ito ay isang salo-salo o handaan. Pangalawa, busilak. Nangangahulog ang pagiging malinis, tunay o totoo. Pangatlo, badhi. Ito'y guhit sa ating palad. Pang-apat, sipnayan. Ito ay asignaturang matematika. Panglima, pantablay o charger sa ating cellphone. At marami pang ibang salitang di pamilyar. Ngayon mga bata, tayo magsanay. Tukuyin ang bawat salita kung ito ay pamilyar o di pamilyar. Una, talipandas. Pamilyar o di pamilyar? Ang sagot ay di pamilyar. Tama. Pangalawa, lapis. Pamilyar o di pamilyar? Ang sagot ay pamilyar. Tama. Tatlo, alimpuyok. Pamilyar o di pamilyar? Ang sagot ay di pamilyar. Tama. Pang-apat, katipa. Pamilyar o di pamilyar? Ang sagot ay di pamilyar. Tama. Panglima, kapitbahay. Pamilyar o di pamilyar? Ang sagot ay pamilyar. Magaling mga bata. Mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan at bigkas. Narito ang mga halimbawa. Gabi, gabi. Tasa, tasa. Binasa, binasa. Puno, puno. Pako, pako. Gawin natin. Basahin ang mga pangungusap, bigkasin ang mga salitang may salungguhit at ibigay ang kahulugan nito. Unang pangungusap. Ang kanyang balat ay marumi dahil may marami tunggalos at balat. Ang salita ay balat, balat. Ang unang salita ay bagay na tumatakip sa buong katawan. Ang pangalawa naman ay isang mantsa o marka sa balat. Pangalawa, umupo muna siya sa bangko habang naghihintay dahil maraming tao sa bangko. Ang salita ay bangko, bangko. Ang ibig sabihin ng bangko sa unang salita, ito ay upuan. Ang pangalawa, bangko, ito'y nilalagakan ng pera. Pangatlo,
Alagaan mo ang baka dahil baka ito ay mangayayat. Ang salita ay baka, baka. Ang baka ay uri ng hayop na maaaring kinakatay at inilalaga. Ang baka ay salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dahilan at bunga. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga salitang may guhit? Tama, sila ay may iisang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan. Ngayon mga bata, basahin ninyo ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan. Tandaan mga bata, ang mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang ibig sabihin. Kadalasan naglalagay tayo ng diin. Ang diin ay lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig ng isang pantig sa isang salitang binibigkas. Ang diin ay simbolo o tanda na may mabigat na diin sa pagbigkas. Tambalang salita. Ito ay dalawang magkaibang salita na maaaring pagsamahin upang makabuo ng bagong kahulugan. Narito ang mga halimbawa. Una, balat at sibuyas. Magiging balat sibuyas. Ang ibig sabihin nito ay tawag sa isang taong masyadong madamdamin o madaling masaktan. Pangalawa, tainga at kawali. Magiging taingang kawali. Ang ibig sabihin naman nito ay nagbibingi-bingihan. Pangatlo, puso at mamon. Magiging pusong mamon. Ang ibig sabihin nito ay maawain o mahabagin. Pang-apat, akyat at bahay. Magiging akyat, bahay. Ang ibig sabihin nito ay magnanakaw. Pang-lima, dalaga at bukid. Magiging dalagang bukid. Ang ibig sabihin nito ay uri ng isda. Halina't subukan naman natin. Piliin ang tamang kahulugan ng bawat tambalang salita sa kahon. Una, sirang plaka. Pangalawa, kutis labanos. Pangatlo, kapit bisig. Pang-apat, bukas palad. Ikalima, boses palaka. Ito ba ang inyong kasagutan mga bata? Kung ganon, magaling, binabati ko kayo.